lamang, kundi marinig lang yan ng isang bansa. No? Maaring siyempre sa isang bansa, iba-ibang estado, may mga sakit, merong mga nasa jail, merong mga nasa remote place. So, ibig sabihin nung lahat ng bansa ay na-preach na yan sa Russia, sa Saudi Arabia, sa iba-ibang, sa Qatar, no? Na-preach siya, that is already in compliance with all nations. Pero God can talk to each and every soul. Pwedeng gawin ng Panginoon yun to fulfill this promise. And once it happens, the end shall come. Ang ibig sabihin ng end dyan, hindi yung end of the world na masisira na yung mundo, kundi end of the age. Ibig sabihin, itong panahon na to, itong present world na to, ay matatapos na. At pupunta na tayo doon sa susunod na panahon na kung saan after a 7-year tribulation period ay another kind of world. No? Another kind of world which also has an end after 1,000 years. So, kailangan maintindihan natin. But sa ngayon, this gospel of the kingdom shall be preached. Paano mapipreach? Gagamitin ng Panginoon churches. And of course, madaming gustong mag-preach kahit wala sila sa church. No? Maraming gustong mag-ministry kahit wala sila sa church. Ang tanong ay, ginagamit ba sila ng Panginoon? Sa Panginoon ba yung gawain na yon? Gagamitin sila. Why not? As long as they preach the Word of God. At maaaring may kaligtasan. No? Yung mga kagaya ng Billy Graham Crusade, yung mga tungkol sa family, focus on the family, tungkol sa halimbawa yung Bible ministry, no? Na nagkakalat ng mga Bibles, nagpiprint tapos namimigay ng Bibles. So yung Gideons, no? So maraming ministry na ang tawag natin yan ay para church. Hindi sila church. Pero tinutulungan sila ng mga churches para magkaroon ng pondo para makagawa ng specific ministry. Of course, we don't believe dyan sa ganyang pamamaraan. And we believe that every ministry should be church-sponsored. Hindi multiple churches. Pwedeng ang mangyayari, ang tama sa ating paningin, halimbawa tayo dito, may printing ministry, production of Bibles, King James. No? Or papagawa tayo sa China. Kasi sa China, yung 400 dito, pag gumawa tayo dito, 400 pesos. Doon 50 pesos lang. Pagka umorder ka ng isang container, magiging 50 pesos na lang o baka magiging 10 pesos na lang. Parehong-pareho lahat. Imbis na pagka bumili ka lang nag-print tayo, nagkaroon tayo ng sarili nating machine at nag-print tayo, aabutin tayo ng production cost na 300 tapos pamimigay natin. So, pwedeng team up. No? Pwedeng team up, distribution of Bibles, that is a ministry to doon sa mga depressed area, that is a ministry. Maraming ministry. Pero ang sistema po natin we preach the gospel through the New Testament church. We have ministries through the New Testament church as the center. So paano magagawa ng isang maliit na church or isang church lamang na merong worldwide ministry? E di, kailangan magpalaki yung church na yon? Hindi naman. Sa tulungan. No? Halimbawa, ipopromote na, tulungan nyo kami. Halimbawa, si Pastor Jeremiah sa Lucena, si Brother Jason sa Lutan. Hindi kaya, siya naman ang merong burden. Tutulungan natin siya. No? Sa kanyang specific na burden. So, ganun dapat. Si Pastor Chito, no? Meron siyang Make Me a Blessing ministry sa mga school na namimigay ng mga notebooks. So, tumulong tayo doon. Nung kami nasa Riyadh pa, we sent
something. No? At pwede rin natin gawin yon, humingi din tayong tulong sa ibang churches. Like Pastor Jack, no? Kagaya niyang project ni Pastor Jack, ni Sister Imelda, na merong parang, OCY, Online Bible School, Online Bible Class for youth. So, pwede yan, no? Mga ganyan. Pwede mong palakihin yan, pero isang church lang ang nag-i-sponsor. Hindi yan centralized na lahat ng churches ay merong vote, tapos may president. Doon nadidiskaril ang mga churches pagka nagkakaganon yung international ministry. The Lord did not have that kind of idea in mind. He wants to work through local churches. At yan ay makikita natin sa mga darating pang verses. Mark 16:15, the Bible says, "And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." So, sino kausap niya rito? Yun lamang mga apostles, yung mga disciples. Parang tayo lang lahat, parang ngayon, tayo kinakausap lahat ng churches. Kasi, ang dami na. Pero actually, when the Lord said this verse, ang kaharap niya ay kakaunting mga tao lang. At ang sinasabihan niya doon sa mga tao, ba, tayo lang, ganito karami. No? 11. Sabi, go into all the world. Isipin mo yun, sasabihin mo sa 11. Humayo kayo sa buong mundo. At ikalat nyo ang ebanghelyo sa bawat nilalang. How do we do that? And how does the Lord expect na magagawa yun? Through the church. Kasi yung church, yun yung magpapatuloy. Yung tao, mamamatay. Pag yung tao namatay na, yung church nandun pa rin. So yung teaching na ipinasa galing sa Panginoon, pipasa nila doon sa bagong mga members, bagong mga preachers, at bagong energy, magpapatuloy yan. At yun yung pupunta sa hindi napuntahan nung previous generation. So, halimbawa, sila Peter, nagpunta lang yan. Sabi nila, nakaabot daw sa Rome si Peter. Hindi naman. Hindi tayo naniniwala na nakaabot sa Roma si Peter. Diyan lang yan he is a preacher to the Jews. So, diyan lang siya sa Jerusalem, Judea, and Samaria. Hindi na siya lumabas. No? Yung iba siguro, lumabas. No? Si Paul, definitely, punta sa malayong lugar hanggang Rome. So, through him, there were churches. And through the churches, nagkaroon ng more churches. Kaya, ganun ang pamamaraan. Na after namatay si Paul, si Timothy, si Titus, si John, nung namatay na yung mga yan, paano silang nakareceive ng utos na go? Paano nagpatuloy? Wala na yung mga inutusan. Yung churches na tinuruan nila, inorganize nila. Yun ang binilinan nila na itong sabi sa amin ng Panginoon, go. Kaya ngayon, sinasabi ko rin sa inyo, go. So, nagpatuloy hanggang sa dumating sa ating panahon at dumating sa ating bansa. No? At tayo yung bansa ngayon na nagpapatuloy din sa Panginoon. Nagpapatuloy din sa mensahe. At another verse na pareho is in Matthew 28:19 and 20 na kung saan yan ang sinasabing the Great Commission. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, dito naman, bukod doon sa command to go, ay naliliwanagan natin
na hindi lamang pala go and teach or go and preach. Meron palang kasunod, baptizing. Kaya tayo, no? After malinaw na ang mga mensahe ng Panginoon sa kaluluwa, ay tinatanong natin, baka gusto mo nang magpabaptize. No? So yun yung susunod. Hindi tayo tumitigil na soul winning lang, evangelism lang. Evangelism is great. The salvation of the souls of men is a great miracle, but kailangan natin hindi tayo titigil doon. Kung tayo ay isang church, no? Kaya kailangan ng church. Kasi kung evangelistic ministry ang tinatayo, international evangelistic ministry, walang baptism yan. So they do not fulfill the Great Commission. No? Halimbawa, yung BGEA, Billy Graham Evangelistic Association, they don't baptize. They're not supposed to baptize. They're supposed to, in their charter, they're supposed to preach and make crusades and then preach the gospel. And after that, they leave the city and go to another city, organize another crusade. So yun, hanggang doon lang sila lagi, paikot-ikot lang sila. Tapos i-channel nila sa mga churches. No? Yung mga kapartner churches nila, sasabihin, sige, ito yung mga nag-respond doon sa aming sa ating crusade, no? Yan, pumirma sila ng mga cards. Andiyan yung mga address, andiyan telephone number. I-follow up nyo na lang, church. Now, that's it. Give results? May results. Merong mga salvation, may professions of faith, merong mga baptisms, merong mga churches na na-organize. Wala tayong hindi natin sinasabi na ineffective yan or walang kwentang ministry yan. Ang sinasabi lang natin, hindi iyan ang primary na mover. Hindi yan ang primary na paraan na binigay ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, I will build my evangelistic association. I will build my fellowship. Kahit yung JIL, dati JIL fellowship yan eh. No? Nung nasa TUP pa yan, ay pinapanood ko sa TV noong 1976, 77, pinapanood namin sa TV. Invite namin kayo, kahit Katoliko kayo, kahit na sino man kayo. Ano man ang inyong relihiyon, welcome kayo dito. Ando sila sa TUP, napupuno nila. So, Jesus is Lord, fellowship. So, hindi ito church. Hindi ito denominasyon. Punta lang kayo. Dito, nagmimensahe lang kami ng kung ano yung sinasabi ng Bible. So, pati mga kamag-anak ko, mga Katoliko, pumunta ron. Nanay ko, pumunta doon. Punta tayo doon. Sige. Ako yata hindi pumunta. Kasi busy ako noon sa fraternity. No? Yun ang aking asosasyon eh. So, after that, after dumami na sila, at marami na sila, mayaman na sila, naging yung JILF, naging JILC. Jesus is Lord Church. So, paano nangyari yun? Nag-self-declare na sila ay isa ng church. But, hindi talaga pwede na ang isang fellowship or association ay siya yung mag-fulfill ng Great Commission. It's not in the mind of the Lord. Because, number 1, you go. Number 2, you teach. Number 3, you baptize. Number 4, you teach doctrine, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And you don't just teach doctrine, you teach the practice, how to practice the doctrine.
So, ang daming steps. Kaya hindi ka tumitigil sa soul winning. You have not fulfilled the Great Commission by just taking the first step. No? Nagbahagi ka. Oh, that's good. After that, you persuade the soul to take the next step. And then the next step, be a member of the church, be a faithful member of the church, take part in the ministry, observe all things whatsoever Christ has commanded. Yun. Pagka napunta na siya dun sa fourth step, na-fulfill na yung Great Commission dun sa tao na yun. And not until then. Kaya yan, trabaho ng church yan eh. Kasi I have been a member of IBCF and CCC, no? Campus Crusade for Christ, yung Intervarsity Christian Fellowship, yan ang uso noon sa mga campuses during my time, 76 to 79, no? Lahat ng campus halos meron lagi niyan. Pag Catholic ka naman, ayaw mo ng Protestant style, Student Catholic Action naman ang papasukin mo. Yun. So, all of these organizations, ang promotion nila sa sarili nila, pasok kayo dito, makinig kayo sa amin, mag-join kayo sa amin, kasi wala kaming denomination na pinopromote. Bawal ang doctrine. Natanda ko si Pastor Chito, kasama namin, kasama kami sa PSBA, sinamahan ko lang siya. Siya talaga yung nakakonsentrate sa PSBA, Philippine School for Business Administration sa may recto. So, member siya nakakuha siya ng permit na do sa school, no, na pwede gamitin yung chapel para mag-Bible study. So, pinangalanan niya na Baptist Youth Group, BYG. Okay? Tapos ma-attend doon yung mga students. Ako ma-attend din. Pero hindi ako PSBA. Pagkatapos, pipreach ang gospel. So maraming magaling siya mag-preach. So maraming uma-attend. Attend. Dumating yung panahon na siyempre, dahil ang turo ni Pastor Chito ay ang turo ni Pastor Abante Sr., pagkatapos ng preaching ng gospel, ang susunod ay baptism. So sinunod niya na yung baptism. Ayun nangyari. Pinalis kami doon sa school. Ay, bakit nagtuturo kayong baptism? Oh, nagkahati-hati na yung mga tao. Uy, nagtuturo na ng baptism. Doctrine na yan. Hindi pwede dito yan. Bible study lang to. Bawal lang doctrine. Yun. See? So, pag ikaw ay naniwala na ang isang fellowship ay pwedeng maging church, or ang isang study group ay parang church na rin yun, at nakaka-fulfill yan ng Great Commission, mali ka. Kasi bawal eh. Bawal ang doktrina. Doctrine divides. Bawal ang Ngayon, meron tayong isang kaibigan na laging tuturo tungkol sa rapture. Sana nanonood siya. Tinuturo niya, dati puro rapture, ngayon wala nang rapture. Kanina nag-uusap kami. Pastor, maniwala ka sa akin, wala nang rapture. Sabi ko, pambira. Pagka talaga wala kang church, wala kang articles of faith, you will be tossed to and fro with every wind of doctrine. Para kang bangka na walang sail, na walang power, no? Basta kung saan kahipan ng hangin, doon ka. Kung ano yung mabasa mong bago, yun ang isusubscribe ka doon. Kung ano yung na-appeal sa'yo. No? Ngayon, King James ka, tapos may nag-preach. Tama ang NIV, mas maganda kaysa King James. Tanggalin mo lahat ng King James, NIV. Or halo-halo kayo. Mas maganda yung praise and worship kaysa sa hymnal. O tatanggalin mo yung hymnal. Praise and worship kayo, maglalagay ka drums. Tapos mamaya may makokonvict ka kasi sabi, mali ang may drums, balik ka na naman. Hapay-hapay ka niyan eh. Diyan nag-umpisa mga kulto. Pero, hindi natin sinasabi wala naliligtas.